Magandang umaga sa inyong lahat. It's Saturday and we're back again sa channel natin. So, welcome back. So, meron tayo ditong module. This is a 5 amps equalizer module or yung balancer na ginagamit natin sa ating mga setup. And parehas ito ng mga ginagamit nating equalizer, provided na ang pagkakaiba lang nito dahil meron tong TFT screen. And that stands for thin film transistor. Ito yung type ng high quality display screen nito na mas clearer, sharper, and easier para mabasa natin yung cell status ng ating mga batteries. Also, real-time data ng mga individual cells and voltages natin kasi total pack voltage also, and yung status niya clearly makikita natin dito sa screen nito. So, dumating to kanina lang and minarapat kong gawa ng review para dun sa iba na hindi pa nito nakakapag-purchase para makita nyo ang features ng ating equalizer na ito. Alam na natin lahat yung advantage ng paggamit ng ganitong mga module. Bukod sa piniprevent nito yung low voltage cutout sa mga weak cells natin, ay ini-stop din nito yung overcharging sa mga strong cells. So, nai-extend yung battery life natin dito by 2 to 3 times. So, ito naman, na bago nilang ginawa, meron ng TFT display na mamamonitor natin yung cell health ng ating battery at a glance. Maganda rin siyang gawing monitor dahil meron na itong overall display ng ating battery pack. Marami pa itong key features and technical specifications pero ilalagay ko na lang dyan sa screen para screenshot nyo na lang para hindi masyadong humaba yung video natin. So then, as usual, kapag mayroon tayong bago, alams na yan. Bubuksan natin yan para tingnan natin yung loob. Para makita natin kung ano mga ginamit ditong pyesa or connection para magkaroon ng ganitong monitor. So, buksan natin siya. Okay, so ito yung loob niya. Yung ating capacitor ay nandyan na, yung equalizer, pero nakakonect siya dun sa parting itaas. Yan. So, yung parehas lang talaga. This is from Heltec BMS. So, yan yung mga details niya and yung mga capacitors niya. And dito naman sa parting itaas niya. Yun lang yung mga piyesang ginamit para magkaroon ng monitor. So napakasimple lang naman. So yan, merong plate, film plate dyan na connection sa monitor natin and yung connection para sa equalizer. So okay, ito lang naman pala yung loob. So ibalik na natin to para mai-power on na natin. At least nakita natin yung yung loob. So ang gagawin natin ay i-set up natin siya dito sa ating battery ko. Yan, lalagyan ko lang yan ng mga terminal lugs sandali para mamaya pag nilagay na natin yung module natin, may pa-power up natin siya. Hindi na tayo babalik doon sa pag-wiring. And ang pag-wiring nito ay napakadali lang naman. So sundan mo lang yung color coding ng mga wires and i-connect natin sa ating per cell ng ating battery on a specific and or systematic way ng pag-connect. So as usual na ginagawa natin dito ay yung mga wirings ay nilalagyan natin ng mga terminal lugs para maganda yung contact niya sa ating sa per cell ng ating battery. So mas maganda dito kung may time kayo ay isolder nyo yung mga sampling cables niyan, yung dulo, isolder natin sa ating mga terminal lugs para mas maganda yung kapit niya. Then after that, pagtapos na, i-connect na natin siya dito sa per cell ng ating battery. So ako, as usual na ginagawa natin, naglagay ako dito ng 15 amps na molded terminal block or yung dual row barrier screw terminal natin, yung kulay black. So dyan ko kinoconnect yung mga wires from our per cell ng ating battery going sa sampling cable ng ating BMS and or dito sa ating equalizer para mas malinis tingnan and hindi makalat yung wires niya.
So again, yung mga ginamit nating materials dito, to include itong ating 5 amps equalizer na may screen, ay ilalagay ko dyan sa description box, dyan sa baba, for your easy access. So after this, pag lagyan na natin ng mga terminal lugs, ay i-connect na natin yan systematically dito sa ating molded case or terminal block. Okay, so nandito na rin lang naman tayo. Ipakita ko na sa inyo yung systematic way of connecting this sampling cable sa ating mga equalizer. So minerge ko dyan yung positive side ng ating equalizer at yung positive side ng ating first cell. So yung red na yan na dalawa, pinag-isa natin at kinonect natin dito sa ating molded block na terminal para mai-connect natin sa ating equalizer. So sunod dyan ay yung ating another positive line, which is the color white. So yan ang isunod natin dyang i-connect. So naka-merge lang sila sa bawat isa para isang wire lang yan. Next is yung kulay yellow. Sunod is yung color green. So yan yung pang-apat na connection natin. Then lastly, wala nang ibang susunod na kulay kundi yung kulay black. Yan. So i-connect din natin yan as our last cell dito sa ating connection. After na ma-connect na natin yan lahat, ay sunod-sunod na nating higpitan yung mga connection nila. Dapat mahigpit pero hindi naman masyado. Baka malustred. So then after that, of course, yung dating ginagawa natin, we need to check the sampling cable kung tama yung connection natin. So dito, meron tayong red as positive. I-connect natin yan to get the overall voltage ng ating battery muna. Ayan, nakalimutan kong i-on yung ating multimeter. So, parang hindi kakasya itong aking probe dito. Siguro gamitin ko yung isang multimeter natin. Saglit lang. Masyado kasing malaki yung probe na ito while yung isang multimeter natin ay sakto lang maliit yung dulo ng probe niya. Kaya makakalusot dun sa maliit na butas ng sampling cable natin. Okay, so i-check natin yung overall voltage ng battery, positive and negative. So meron tayong 13.3 volts. Then yung order of testing natin ay dapat 36912. So meron tayong 3.32. Next ay dapat 6 volts yan, 6.65. Next is 9.97 volts. And lastly, yung ating 13.30 volts. Okay, so i-check na rin natin yung per cell kung nagbago. 3.32, next cell 3.32, and the other one is 3.32, and last is yan, parehas. So now, i-connect na natin. Pag ganito, ibig sabihin tama yung ating ginawang connection. So no doubt na maayos at walang hindi magkakamali. Kasi pag namali niya yung connection dyan, sigurado sira yung module nyo. So sayang. Mahal pa naman ito. May kamahalan din. Anyway, to continue, i-connect na natin to. So kapag successful yung connection natin, iilaw yan sa parting ibaba o sa likod. So ganyan yung pag-connect, and may click lang yan ng konti. Yan. So umilaw na siya and gumana na. Dito makikita natin na subnaw yung overall voltage 13.28 volts, and dyan sa my left side corner, yan na yung per cell voltage ng ating cell, ng ating battery. 3.32, 3.32, 3.32, and dito sa pinaka last 3.31. So as is, and tama yung connection niya. So ito dito, kita na natin in real time. At a glance ay makikita mo na yung overall voltage ng battery and yung per cell ng ating mga cells. So madali nating makikita kung nawawala sa balance yung ating mga cells by just looking dito sa ating screen. So maganda dito, pwede mo lang itong i-mount sa sa wall dahil meron siyang lalagyan ng tornilyo dyan sa left and right portion niya. So pwede nating siyang i-connect dyan or i-tornilyo lang para kitang-kita lang natin palagi. So ganun lang ang pag-connect nito, and ito yung features niya. So wala naman ang ibang unusual na features ito provided na meron ka lang monitor. So then hanggang dito na lang ulit tayo. Maraming salamat sa inyo. Sana ay nakatulong ito sa inyo ng kahit papano. Till we meet again next week. God bless everyone. Keep safe always. Bye.